Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm a Panchapat, Kabayan Leo. This reading is for you. Ready na ba kayo? Tingnan natin na iyong year 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Leo. Hindi mo to personal reading. Kunin mo lang ang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng versa mo, energy lang malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Tingnan natin energy mo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, ha? Nasa inyo pa rin. Gawin nyo lang guys yung mga warning sign na pwedeng lumabas para magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga pwede na maiwasan at ma-change. Tingnan natin your energy this year, 2026. Energy ni Leo. Pasensya na ako, matagal to. Year 2026, alam niyo naman si ate mabusisi. Pero, pagkakulang pa rin, mag-ano tayo. Second reading. Energy ni Leo this year. Ooh. Your energy is the 8 of Wands. Okay. Okay. Okay, energy mo is the Queen of Wands. Ibig sabihin is nandito ka sa sitwasyon mo na marami kang gagawin. Yan. Maraming kang action or maraming ganap na pwedeng mangyari sa'yo. Ang nakikita ko rin sa ito, maraming imumove, no? Dito sa sitwasyon, no? Tingnan mo, 8 and 8. Marami kang imumove, maraming action. Maybe handun din yung sitwasyon na you have a trouble. Pwedeng ganun sa iba sa inyo. Mahandun din sa magkakaroon ka rin ng mga magkakaroon ka ng maraming communication sa iba't ibang tao. Pwedeng related siya to your business, to your career, maaaring ganun. Or maybe handun din yung family. Yan, maaaring marami ka rin makakasalamuha or may mga kakausapin ka, no? Yun ang nasa iba sa inyo. And also, yung energy mo is more on active. Ganyan ang nakita ko sa'yo dito. And then, magiging very creative ka rin. Also, this is a change. Ano? May mga sitwasyon na parang need to change or may mga i-change. Pero titingnan pa rin natin yung when it comes to a work, yun no? Yung mga i-working hard mo. Okay, yung energy mo is yun, is more on active movement and meron kang mga i-move forward na sitwasyon. This, 2026, yun na nakikita ko sa'yo dito. Na magsasucess siya. May mga babaguhin ka siguro sa iba sa inyo. Ay, ba't ko nila binalik to? Saan ba yun? Ito, okay. Tingnan natin ang iyong work. When it comes sa work, ito yung yung mga activity involving, yung mga physical effort, yung mga task mo, yung mga project, duties, commission, yung mga ganyan, no? Yung mga i-operate mo, yung mga assignment, situation. Tingnan natin your work. Ano yung mga work situation mo, Leo, in work. Panalo. Panalo, puro ka puro ones. Saan ka, June? Wow! Tika mo! The Wheel of Fortune! Oh my God. Leo. Your work. Ano po ito? Uy. Okay. And the Ace of Swords, the Six of Cups, the Sun, the Six of Wands, and the Three of Pentacles. Oh my God. And the Wheel of Fortune. Galileo. Okay, when it comes to your work, andito yung sitwasyon sa nakikita ko sa'yo dito na may mga new project ka na gagawin. No, may mga new project ka na gagawin or may mga maiisip ka ng mga bagay-bagay to do things na magsasucess siya. Andun yung sa point na yon, no? May mga achievement na may mga action ka kasi, no? May mga actionan ka na magkakaroon siya ng achievement or nandun yung success or there's a victory and success situation. May mga maiisip ka
ng mga bagay-bagay o iisipin ng mga bagay-bagay na ifo-pursue mo this time by the year 2026. Na nakita ko, tama, dalawa yung 6 niya, oh. 'Di ba? Yan, may mga new project, new creativity, new idea, yan ang nakikita ko sa'yo. And then, may mga, andito ka na sa sitwasyon mo na may mga bago ka nang fokusan o may mga bagong magaganap o mangyayari sa'yo this time. Magkakaroon sa iba sa inyo na siguro enlightenment to do things or to take it action. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Ganda, oh. And then also, your work, kasi it's more siya, parang gagamitin mo this time yung, isipan mo, ganyan, mas more on pursuing mo yung mga naiisip mo this time by this 2026. Magsasucess siya, as in, lahat ng gagawin mo, lahat ng a-actionan mo, magsasucess siya by the year 2026. But, syempre, kailangan mong planuhin ito. No? Sa iba kasi dito, kasi nasa inyo na si Wheel of Fortune. Sa iba sa inyo dito, it's up to you to make it happen. Pero, when it comes sa work, yes, may mga project, creativity, new ideas. Also, this a breakthrough para sa'yo. Ito na yung magkakaroon sa'yo ng innovation, ganun. Parang nandun ka sa point na magkakaroon ka ng level up or ile-level up mo yung sarili mo this time. Or pwede rin ito sa mga bagong opportunity na darating sa'yo this time, mga new beginning in life. Ganyan. Ganda, naganda siya. Kasi magta-turn sa'yo. May mga mag-change, no? Yan, pagdating sa mga work mo, there's a change na magsasucess siya. Tingnan natin ang iyong career. Yung career, ito yung yung mga occupation mo, yung profession mo, yung vocation mo, or maybe a calling, pwedeng ganun, or yung mga employment job, o yung mga naka-line up sa'yo, o kaya mga position, or yung mga walk of life situation mo, mga ganyan, o kaya kung ano yung career na pinapasok mo, tingnan natin ha, kung ano yung meron ka ngayon. Pagdating sa career ni Leo, this year 2026, alam mo, ang ganda. Dito pa lang kasi ang ganda ng sabihin, may mga, kung babasahin ko siya pareho, may mga instant opportunities, power on track na darating sa'yo, na is positive na magsasucess siya. Pwede mga new trabaho, new ideas, mga ganyan. Tingnan natin your career. Leo in career 2026. Career niya. Kamusta ang career ni Leo by the year 2026? Ayusin ko yung upo ko. Ay, may ka, oh. 3 of Swords. Ka lang papatalo. Diba? Lumabas talaga siya. Your career. Ay, my God! Ate, overreact. Overreact yarn. The sun, oh. O, diba? Galileo. Your career is the sun. Kamusta po yung career niya? Anong ibig sabihin ni sun? Pero may ka ha. 3 of Cups, the 7. Uy, you're guided. Because the 7 is a divine. And the King of Swords, the 8 of Swords, and the Ace of Cups, and the Pair of Swords. Okay, your career. Okay, when it comes sa career mo, sa nakikita ko sa'yo dito, ate, magsasucess ba ako sa career? Yes, magsasucess ka sa career mo because it's the sun, is the successful, no? Kumbaga, there's a chance, sa iba sa inyo, kasi nandito si 3 of Swords, ibig sabihin, there's a chances. There's a chances of successful na magaganap sa'yo, no? Pero wag kang mawala ng pag-asa. Pero sa iba sa inyo, you will be success when it comes to your career. Sa nakikita ko dito. And also, sa iba kasi sa inyo dito, kasi maraming
Oh, maraming opportunity na darating sa'yo dito. As in, you will be successful. Sa nakita ko dito, may mga pag-angat, ganyan. May mga sitwasyon na magkakaroon kung medyo nahihirapan ka in the past situation when it comes to your career. This time is there's our healing and there is a recovery situation happen into your life. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. And also, when it comes to your career kasi nahandun yung point na pwede kayo sa mga ano, no, sa mga counseling, psychology, ganyan sa nakikita ko dito. Kasi it's more on fire sign. Fire sign and cups kasi is marami siya sa nakikita ko to. Very caring ka kasi, no, Leo. When it comes to fire sign kasi, andito yung pagiging hungry situation mo, no? Yun. Ang nakikita ko, magiging very hungry situation ka. Maaaring nandito ka sa point na may mga bagay kang susubukan by this, ano ba to? 2026, Diyos me, yung Marimar. Yun. Kaya yung iba sa inyo is pwede kayong ano, mga pumasok kayo sa mga yung mga own business, mga ganyan, mga entrepreneur, pwede kayo sa mga sales marketing. Also, ang nakikita ko dito, pwede rin kayo sa ano, sa mga ano to? Yung parang katulad ko, creator. Yan, pwede kayo dyan. Social media creator, ganyan, yung mga ganon, mga YouTube channel, mga ganyan. Social media, yan, pwede kayo dyan. And also, is mga advisor also pwede kayo, no? Yan. Yan ang nakikita ko sa inyo. Magsasucess ka pagdating sa career mo this time. Sa career mo kasi maraming darating na opportunity pagdating sa career mo. Ibig sabihin, maraming kaganapan na pwedeng maganap sa'yo. Yan. May mga bagay ka na kasi you're harvesting something. Kumbaga, merong kang gagawin by this 2026 na you will harvest it. Yan ang nakikita ko sa dito. Marami kang gagawin na i-harvest mo. Kung ano yung, paano mo siya ginawa, yun yung success mo. Yun ang sinasabi dito. Yun. Kumbaga, may mga good news situation happen when it comes to your career. May mga achievement, abundance, happiness, and fulfillment is coming. Yung iba sa inyo na doon kayo sa situation, maaring may mga aralin kayo by this 2026. Maaring may mga pag-iisipan na aralin, mga bagong papasukin na mga bagay. Pwedeng ganun sa iba sa inyo. Yan. Actually, maraming idea. Ako nakikita, maraming opportunity pa nagarating sa'yo by this ay, maluga. This, ano ba to? 2026, Diyos mo ate. Alam na, bablanko ako. Yun, magsasucess ka o desan. Pero mag-ingat kayo ha. Titignan pa rin natin yung money nyo. Mag-ingat pa rin kayo. Huwag kayong magpatalos when it comes to your emotion, no? Dito. Ganyan. Yan. Paglaya rin kasi ito no? Ibig sabihin paglaya ng sitwasyon. Yung iba sa inyo parang naguguluhan kayo. Pero maraming darating sa inyo na opportunity pagdating sa inyong career. Mag-ano kayo, mag-shine kayo, kumbaga. Nandun ka sa point na yun. Magiging very attractive ang opportunity pagdating sa inyo and then you will be shine and also recovery is coming. Kung this 2025 hindi naging maganda, this time is magkakaroon siya ng recovery, the happiness and enjoy ganyan. And tingnan natin ang iyong business. Ano ba yung mga pwede mong business? When it comes sa business, ito yung mga ano, yung mga kung ang laba may business ka na, 'di ba? May mga ginagawa ka na profession this time. Tingnan natin. Ito yung mga gusto mo puntiryahin, mga naka-line up sa'yo, yung mga kung ano ng level this time when it comes to your business, yung mga point, site, focus, plan, or viewing, parang mga naiisip ko, yung mga intention or yung mga creation and yung mga purpose na pwedeng pasukin mo this time. If you want, tingnan natin. Kamusta po ang business? Ni Leo. Business ni Leo.
The Eight of Swords. Anong ibig sabihin? Aba, sandali lang. Medyo hindi maganda yung nakita ko. When it comes sa business niya, anong ibig sabihin po? Oh, the Emperor! Galileo. Okay, when it comes to your business, when it comes sa business mo, tandaan mo, you are the emperor. Ibig sabihin, yung iba sa inyo, you have your own business or yung nag-iisip kayo ng pagkakakitaan, ganyan. Nandun sa point na yon. Either may business kayo or meron kayong mga pinofocusan this time or nahandun yung point na may meron kayo yung nagmamanage or you are a leader, pwedeng ganon. Pwedeng you are a leader to your work, pwedeng ganon. So nakikita ko sa inyo. When it comes to your business, nahandito yung kahit na business, business o kaya yung tinatahak mo this time sa trabaho, ganyan kahit na nagkakaroon or magkakaroon ka ng frustration, no? Kasi andito rin siya, si Five of Cups, tsaka si King of Wands, King of Wands. Okay, kahit na doon sa sitwasyon na kahit na magkakaroon ka ng mga frustrations in life, na doon sa point na medyo mahirap at mapofocus ka sa painful na pwedeng maganap this year 2026, ang mangyayari sa'yo, pipilitin mong maging matatag, pipilitin mong mag-focus at pipilitin mo na itayo yung sarili mo, no? Nandun ka sa point na yun. Parang may mga bagay ka na pag-iisipan, no? Na nandun ka sa point na ano bang pwedeng i-fix dito, ano bang pwedeng gawin, ano bang pwedeng aksyonan, ano bang pwedeng pagpasyahan, nandun ka sa point na yun, no? Magkakaroon ka ng mga pag-i-instruction sa mga gagawin mo by the year 2026 pagdating sa business mo. Pag-iisipan mo talaga siyang maigi kung paano siya i-change, paano siya i-resolve. Parang you're using your wisdom to clarity sa mga bagay, when it comes to your project, to your business, nandun ka sa point na iyon ang nakikita ko sa'yo pag sa business. Iba sa inyo, siguro handun kayo sa mga pwede kayo sa mga performers, pwedeng ganun, o kaya mga sailing marketing, mga catering, pwede kayo dyan. Kasi lumalabas din si fire sign dito sa nakikita ko dito. Pwede rin kayo sa more on related siya sa ano ba to? Kasi you are the emperor. Mga related siya to managing. Ganyan ang nakikita ko sa'yo dito. Yun. Kaya when it comes sa yung business, ang pwedeng mo pasukin sa business mo, siguro yung, basta own to ha, ganyan. Yung, kasi this a leadership situation eh. Yan, kumbaga hindi yung pagiging leadership, pwede ka sa selling mga antique, yung mga replicas, mga custom made, pwede ka dyan. Pwede ka sa IT managing, pwede ka dyan. Actually, mga may mga treatment situation, ganyan. Kasi you are the boss, ganyan. Pwede kang pumasok sa mga ganon. Pwede ka sa mga performance athletes, mga ganyan, mga collectors, pwedeng ganon. Mga pwede ka rin dito sa kasi you are the boss. Parang alam mo, you'll become a shoulder with someone, pwedeng ganon. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Yan, ang nakikita ko sa'yo ha. Nandun ka sa point na yon. You will become a boss with your own business sa nakikita ko sa'yo dito. Pero kahit na may mga frustration, alam ko na kaya mo kasi you have an ability to success dito pagdating dito. Basta as long as you are more on focusing at alam mo sa sarili mo na magkakaroon ka ng logic organized pagdating sa iyong business. The Emperor and the King of Wands. The Page of Cups. Actually, pwede ka rin sa mga pwede ka rin sa related sa mga cups, ganyan, mga water, ganyan. Basta kung ano man yung papasukin mo na business kasi lumabas ka na King of Wands and the Emperor,
mag-okay ka dito. Yan, mga enterprises is good. Marketing, sales, cultural. Pwede ka rin kasi sa tarot reader, no? Yan. Yung mga healthcare, industrial, mga fitness, pwede yan. Mga automotive o mga Europace, parang ganon. Pwede ka doon. Mga pagbi-business ng pag-organize when it comes to a business. Yan, may mga operator streamline, mga physical related, mga passion, or mga pwede ka sa mga beauty product, yan, pwede ka dyan sa mga ganyan, or yung mga, ano yun, yung mga related sa athletes, mga ganyan, yung mga, nag-ano ng mga barbell, yung mga fitness, yan, pwede ka sa mga ganyan. Yan ang nakikita ko sa'yo dito. Yan. Tingnan natin ang iyong money. Ito na ate. Your money, kamusta po yung money ni Leo? Money ni Leo year 2026. Money ni Leo sa year 2026 po siya. Ooh! Okay. Pwede ko malaman, ano po ito? Ace of Cups sa money niya. Pwedeng explain niyo po sa akin. Isa pa po. When it comes sa money mo, yung money mo medyo ano ha, nagiging ano siya, nagiging in and out yung money mo. Okay, when it comes sa money mo, by the year 2026, is, yes, there's a blessing. Pagdating sa money mo, there's a good news coming to your life. Sa nakikita ko dito, may mga achievement, may mga happiness, fulfillment, abundance. Also, there's a overflowing of happiness or overflowing of abundance coming. But, hindi ko naman sinasabi na ano ha, na lahat kayo. Pero kasi, nagiging in and out yung money mo. As long as you magkakaroon ka ng mga bagong plano or may mga bagong strategy coming or may mga pagbabago ng mga new perspective in life, yung mga pananaw sa kinabukasan, this time, you will be successful. But, pag na-imbalance ka, iwasan mo yun, yung mga iwas. Pag na-imbalance ka sa year 2026, yung nangyari sa'yo by this year 2025 or in the past, in a 1 year past man yan, o mga ilang taon man nangyari, 4 years, 3, 2, mangyayari yun muli. Pag hindi ka nag-focus to work it out or to develop or to commit sa pera mo by this year 2026, pwedeng maulit yung naganap noon. Kaya yun ang pwede yung iiwasan. Pwedeng muli kayong bumaksak or pwedeng muli kayong malungkot pagdating sa pera. Pero you will be successful pagdating sa pera mo kasi the Ace of Cups is a successful situation. No? Yan. Ang nakikita ko sa iyo dito. Pero pagkaingatan mo ha, pagkaingatan mo talaga. Try to make it balance. Ang nakikita ko kasi sa iyo dito is sa iba sa inyo, pagdating kasi sa magiging very hard work kayo pagdating sa pagpapalago or paggawa ng pera nyo, no? By this year 2026, ang nakikita ko sa inyo, magbibigay ka ng ano mo, no? Parang magtatrabaho, para mag-iisip ka ng mga bagay, ng mga bago, para magkaroon o pumasok yung pera sa iyo this time. Yun ang nakikita ko sa iyo. May mga parating din na bago sa iba sa inyo. Yun. You need to value your money, ha? Kasi may blessing naman na parating dyan sa iyo. Tingnan natin ang iyong health. Ay, dapat ata dito ganito. Your health, Leo. Kamusta po ang health ni Leo by the year 2026? Your health. Oh, bakit po?
Health ni Leo. Ano ibig sabihin? Iba dito related to sa ano? Hindi sa iba related to sa family o sa mga connections mo, ha? Ang nakita ko dito. Okay, when it comes to your health. When it comes to your health, sa nakikita ko sa'yo dito, ang daming card, oh. Tingnan natin, kasi gusto ko makita. Pero hindi ako tarot reader lang ako, babasahin ko lang lahat dito, pero magpa-check up pa rin kayo. Ang pinaka-the best sa lahat is a doctor, hindi a tarot reader, okay? Okay, when it comes sa health mo, may mga sitwasyon na pwedeng ikabigla mo o pwedeng ikashock o ikagulat mo this time. Kasi pwedeng merong isang sitwasyon na pwede kang malaman, no? Na magaganap o mangyayari related to a health issue. Pwedeng ito is related siya sa magulang, sa mga mahal sa buhay. Yan ang pwede sa'yo. Pwede rin related to sa'yo. Yun ang nakikita ko sa'yo. May malalaman ka, pwedeng malalaman mo information na to, or merong kang tutulungan when it comes to your health, when it comes to a health issue. Yun ang nakikita ko. Kaya mag-ingat-ingat kayo. Tanungin nyo na yung mga mahal nyo sa buhay pagdating sa health, kung okay ba sila, nagiinom ba sila ng mga vitamins, okay ba yung kinakain nila, yung iniinom nila. Huwag nyong sasabihin sa akin na kapag oras mo na, oras na. Hindi. No, we need to protect ourselves, our health, our physical, kasi hiniram lang natin siya. Kaya yung mga philosopher dyan, no, pero magpa-check pa rin kayo sa nakikita ko dito, ha? Yan. Baka hindi natin masasabi, 'di ba? Yan ang nakikita ko. May nakikita kasi ako dito na mother figure, or maybe just basta malapit siya sa puso, mother figure or magulang, pwedeng ganon. Sa nakikita ko dito, yun ang nakikita ko dito. Kung sino man siya, lalaki o babae, kasi marami may mga lumabas. Yan, may sitwasyon na kailangang i-heal. O, di ba? Sabi ko sa iyo, family. Sabihin, related dito ang family mo when it comes sa health mo. Ipa-check nyo na kaagad, ha? Para at least, tingnan mo yung mga dugo nila, kung ano yung nila. Mas maganda na yung alert tayo. Pero magpa-check up kayo. Tingnan natin ang anong parating. What's coming? Anong parating kay Leo this year? Kinakalibutan ako. At hindi naman tumayo eh. Iwan ko, hindi siya tumayo pero kinalibut. Parang may gumanon sa katawan ko. Alam mo yun? Kamusta? Anong coming? What's coming kay Leo this year 2026? Okay. Anong ibig mong sabihin yan? What's coming? Oy, the Four of Swords. Oh, Four of Swords and Four of Swords. And the Sword, oh. Oh, talaga po? Oh my God. Okay, what's coming? Eto na. What's coming, devil? Sino to? May no? May... Oh my God. Ano nyo ha, bilisan nyo na lang kasi mabagal si ate. Okay, what's coming? Andito yung sitwasyon parating sa'yo. Parating sa'yo, you will become a center of attention.
parang magiging pag-uusapan ka eh. Actually, no? Pag-uusapan ka, may mga bagong parating sa'yo, sa nakikita ko dito, may mga achieving situation na pwedeng mga pwedeng may mga goal ka na gagawin by this year 2026 and it will be achieved at mag-a-achieve talaga siya. There's a victory and success happen into your life. Sa nakikita ko sa'yo dito, meron ditong sinasabi na papers and documents ang sinasabi dito. Siguro meron ka mga bagong new contract o may mga asikasuhin ka related to your papers or documents. Baka may mga i-renewal kayo, di ba? Nando sa point. Pag-isipan mo na daw in advance kung ano may mga bagay na to na gagawin mo this year 2026. Halimbawa, may, kung ano yung mga, halimbawa, kung may mga papers and documents na dapat isikasuhin, di ba? Ilikumin mo na lahat yon kung ano yung mga kulang at dapat sulatan, mga ganun, ano? Yun ang para sa'yo. Pero there's an achievement, there's a victory and success happen to your life. You will become a center of attention. There's an achievement, well-wisher, tsaka may mga tao ako na kasi magiging, parang, if you are a creator, o kaya mga social media platform, kung ano man yung tinatakbo mo, magsasucess ka. Pero, the more na you will be success with your own power by this year 2026, the more na yung mga kalaban mo is mag-iisip sila o mag-iisip sila ng mga dark thought pagdating sa iyo. Yun na nakikita ko sa iyo dito. Kumbaga nahadon sila na magkakaroon sila ng mga pagpaplano o may mga iisipin silang plano sa nakikita ko dito kung anong dapat nilang gawin to distract you. Yun na nakikita ko sa iyo dito. Kaya medyo wag ka na lang patulera, no? Kasi pwedeng pag nag-distract ka doon sa kanila, halimbawa nasa trabaho ka, dinistract ka nila, yun yung ikakatalo mo. And pwedeng halimbawa, ano ang kanila ng mga chismis, bubuyuhin ka nila, bubulihin ka nila, yun ang nakikita ko sa iba ha. Yun. Parating din sa'yo, merong lalaki. Meron ako nakikita na isang lalaki na makikipag-usap sa'yo. Ano siya maybe itong tao na to is related siya sa authority. Pwedeng ganon. Pwedeng mga lawyer, mga business consultant, pwedeng ganon, mga legal profession, parang mga ganon, yan. Parang may haharapin kang ganon. O kaya meron kang haharapin na isang mataas na tao, pwedeng magulang mo, o kaya naman your boss, pwedeng ganon. Yun, may mga something jazz, yan. Basta may mga harapin kang gano'n. Pwedeng may mga harapin ka na mga related to doctors, parang ganyan, sa iba, mga surgeon, pathologist, yan, mga teacher, pwedeng gano'n, may mga kakausap sa'yo. Kung sino man sila, mga management consultant, pwedeng gano'n, mga financial advisor, pwedeng gano'n, mga public relationship, mga ganyan, journalist, yun, ang nakikita ko dito. Yan, may lalaking kakausap sa'yo, kung sino man siya dito, no? Pwede nga, halimbawa, kung nagre-renew ka ng mga papers, documents, diba? Baka may mag-i-interview sa'yo, gano'n. O kaya, may papasahan mo ng gano'n. O kaya, may related siya sa government, ganyan. Yun ang nakikita ko dito sa'yo. Yun ang parating sa'yo. O sa iba sa inyo is siguro na dun sa point na you are more on thinking kasi maybe thinking about vacation, ganyan. Parang doon ka sa point na you want muna ng rest, gusto mo muna ng mental peace, ganyan. Sa nakikita ko sa inyo. Pero it's more on peaceful sa iba sa inyo, no? Yung mga parating sa inyo. Pero yun nga lang, kasi lumalabas kasi si Devil, kaya medyo ako nag-worry dito. And then parating din sa'yo, meron ka daw na isang sitwasyon na na-stuck or na-trap na gusto mong i-recover. Ganyan. May mga bagay ka daw na pag-iisipan o sisiyasatin. Pwedeng iba sa inyo ganun. Pwedeng
hahanapan mo ng solusyon, hanapan mo ng katotohanan, eto ba, paano ba ayusin? May mga ayusin ka actually dito, no? Sa iba sa inyo. Kanin mo lang dito. May mga ayusin ka mga bagay-bagay. Yan. And then also, parating din sa'yo is there's a transformation happening to your life. May magbubukas na mga bagong pintuan sa'yo or may magbubukas na pintuan sa'yo sa nakita ko. Magkakaroon ka ng mga partnership or may mga bagong partnership sa iba. Pwedeng ganon. Or maybe may mga bagong connections. Ako nakikita sa iba sa inyo. Sa iba naman is unexpected changes is coming. Ibig sabihin then is may end of a cycle situation happen to your life. May magtatapos. Pag may magtatapos, may magsisimulang muli. Ibig sabihin, may paglipat. Hindi ko rin alam kung what way, kung ano yung paglipat. May ililipat ka ba? May aayusin ka bang ilipat? Lilipat ka ba ng bahay, ng trabaho, ng lugar, ng career, or anong paglipat man yan sa nakikita ko sa iyo ito, no? O paglipat ng mga pagsasaayos ng mga bagay-bagay, pwedeng ganon. Yun ang parating sa inyo. May mga outgoing situation ako na nakikita sa iyo and also may pagtulong no? Sa nakikita ko dito, maaring may mga tutulungan ka ng mga bagay o may mga tutulungan kang tao sa nakikita ko dito. Yun ang mga parating sa iyo. Tingnan natin. Ay, ang dami naman. Alam nyo, hindi ko alam kung sino siya pero may nakikita ako na tao na gumagamit. Siguro may kakilala ka or hoping hindi ikaw, ganyan. Or there's a connection with someone na parang gumamit siya. Pero ang nakita ko kasi sa kanya, hindi ko alam kung nag-try lang siya or gumamit siya pero there's an ending situation. Ibig sabihin, pwedeng ito is tinapos na niya or tatapusin na niya, pwedeng ganon. Or nag-try siya, parang ganon. Tingnan natin ang iyong need to aware. Need to aware this year 2026 Leo. Need to aware po. Alam mo sa dito rin sa parating sa'yo, you are more on focusing and commit to your layunin or yung mga goal mo this time para magkakaroon ka ng clear goal. Tapos naanood ka na rin sa point na magsisave ka na talaga totally ng money. Yun ang nakikita ko sa dito. You are more on focusing to your ambition this time. Yung mga ambition mo sa buhay, nandun ka na sa point na yun. Magkakaroon ka kasi na ano dito ng pagsisettling ng goal mo this time by year 2026. Isa-settling mo na yun, isa-isa. Yun, may mga bago ng opportunity or may mga bago ka ng susubukan or gagawin to develop, pwedeng ganon sa iba. Need to aware ni Leo this year 2026. The Nine of Cups. Ooh! Oo nga, no? Aray ko. Ang sakit ng bato ko. Sumakit tuloy yung bato ko. Anong ibig ko sabihin nito? Need to aware niya? Ooh! Okay. Okay, ang mga ayan no, okay, ang need to aware mo daw by the year 2026, Leo, makinig ka. You need to be aware sa mga bagay na papasukin mo, ha? Yan. Kasi pwedeng mag-struggle ka. Ganyan. You need to be aware doon. Maging aware ka daw sa mga makakasalamuha mo, ganyan. Maging aware ka rin dyan. And syempre, maging aware ka rin sa lahat. Kumbaga, ang sinasabi kasi dito, huwag kang magpabaya. Ganyan. Pwedeng, huwag kang magpabaya sa mga decision making mo sa buhay, huwag kang magpabaya sa sarili mo, physical, emotional, kung ano man yan. And then also, you need to be aware na huwag kang maging pasaway. Ibig sabihin, huwag kang maging careless or maging immature by this year 2026. Ibig sabihin is, kung may mga bagay na gusto mong i-let go mo. Kung may mga bagay na need to reset, i-reset mo, umpisahan muli, gawin na. No? Yan.
you need to be aware din na mahatak ka ng sitwasyon from the past situation. Yan. Iwasan mo rin yun, ano? Iwasan mo yung mga tao na nasa paligid mo na, ano to? Na galit or ayaw nila sa'yo. Umiwas ka na lang sa kanila. Diba? Yun, ang nakikita ko sa ito. Maging aware ka rin sa pera mo, ha? Sa pera mo, mag-ingat ka rin. You need to save money talaga and think to the future. Yun nga, sabi ko, di ba? Ano, pasaway. And then also, is yung matakot na sumubok ng mga bagay-bagay. Yan. Maging aware ka doon. You need to try. Ibig sabihin, wag mong pagdudahan yung sarili mo. No? Try lang. Try and try until you succeed. And also, yung mag-hesitant or mag-alinlangan sa mga bagay-bagay. Yan. Huwag ka mag-alinlangan. You need to try. You need to follow your heart. You need to create your idea to make it reality. Ibig sabihin, ano, ang nakikita ko dito. Yan. Yan mga kailangan mong i-aware. Maging aware ka rin when it comes to your emotions, ha? Iwasan ang pagiging ma-pride. Okay? O kaya, hindi ka man ma-pride, pero yung mga taong ma-pride, yan, iwasan mo rin yun. Kasi maraming klase pwedeng gamitin ng pride natin, no? Yan. Kumbaga, use your pride in a good way. I-revenge mo to up yourself, to level up yourself, to innovate yourself. Ibig sabihin, wag mong gamitin o sayangan yung pride mo sa mga tao na ayaw sa'yo. Tumahimik ka, you be quiet, be contented to yourself, and then revenge yourself to a new you sa pagiging success mo. Kasi doon mo sila matatalo eh. Diba? Yun ang gawin mo. Tingnan natin the outcome. Anong outcome? Outcome niya. Year 2026. Leo outcome. Please show me. Oh my God! The 10 of Cups. Bakit parang ako yung nagiging masaya sa inyo? Hindi, di ba sabi ko naman sa inyo sa mga past reading natin, Leo, this is the expansion na to ng iyong career or ng iyong buhay. Parang binibigyan ka kasi niya ng chance this time na kung hindi mo nagana o hindi mo nagawa whether this year 2025 yung mga dapat mong gawin to success, this is the time na binigyan ka pa niya ng isa pang pagkakataon, na isa pang taon para mag-success ka sa buhay at wag mo na itong sasayangin kahit kailan, ha. Yan. Tingnan natin. The outcome is the 10 of Cups. Ito na, di ba? 10 of Cups is the completion. Ibig sabihin, the outcome will come to year 2026, you will become a very happy person. Nandun ka sa point na yon. Ang ganda naman ng ano mo. Oh, di ba? Like I told you. Okay, the year 2026 outcome sa buhay mo is there's an unexpected change happen into your life. There's a completion. Ang nakikita ko sa iyo dito, the end and the beginning happen into your life. And dito na rin na you will entering to a new situation, to a new world into your life. May mga bagay na mangyayari na pagbabagong doon sa start beginning, may mga happiness, love, union, the harmony is coming, also the end of the difficult time sa buhay mo, there's a peace. Ako nakikita siya, may mga kasiyahan, also this gratitude, or this fortunate outcome, may mga wish come true ka na makakamit also, this the outcome. Yan. Also, kasaganaan also is coming. And then also, actually, mabivision mo to no? Kasi nakikita ko sa'yo dito. Mabivision mo siya. And another beautiful a year of the year 2026 also is the coming. Kumbaga, andito yung masasabi mo sa sarili mo na thank God, ganyan.
thank you for my prayer kasi kasi inano mo siya, ibinigay mo siya sa akin. Nandun ka sa point na yun, talagang you will receive a happiness, achievement in life by the year 2026. Kaya kung ano yung mga opportunity na darating sa'yo, this is the chance, one more chance of a year na ibibigay sa'yo yung pagkakataon na to. I-grab mo na siya, i-comment mo na to. Ako, grabe, napakaganda ng iyong reading this time. But, ano ko pa rin kayo, no, na andito sa sitwasyon na may mga tao pa rin na hindi sila mapapakali sa'yo. Kasi, the more na magiging angat ka by the year 2026, the more na maiinggit sila at makakipagkompetensya sila sa'yo. Tandaan mo, Leo, the year 2026 is the new beginning, the victory and success, and you're successful in life. This is the time, no? Ang nakita ko dito, na magre-revert ka actually. Magkakaroon ng mga pagle-letting go, there's a renewal coming, transformation, yeah, the start. At may mga, tulad ng sabi ko kanina, di ba, may mga bagong mag-o-open na door para sa'yo. Ayan, no, pagkakaroon ng sa'yo, resetting, di ba? Andito ka sa point na ito, ibig sabihin, may mga tao pa rin na makikilala mo ng mga bago. May mga makakasalamuha ka at makikilala mo pa mga bagong papasok sa buhay mo this time na pwedeng sila is makatulong sa'yo, but hindi lahat kasi andito to. Ibig sabihin, yung iba is pwede magpanggap, no? Na kaibigan mo or connection mo, pero andun yung sitwasyon na gusto ka lang nila na makipag-competitive sila sa'yo. Ganyan. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Arigato namaste, God bless.